Hello mga kabuhay, ang topic natin ay tungkol sa mitosis. Isang uri po ito ng cell division na nagaganap po sa ating katawan at sa mga living organisms. Ang cell division po ay napakahalaga para po sa ibang mga organisms for repair and regeneration. Katulad na lang po ng mga salamander, katulad ng mga limb po nila kapag ito ay napuputol o natatanggal sa kanilang katawan. So, ano po ang nangyayari? Through cell division, nag-i-increase po yung cell number or nagmumultiply po yung kanilang cell para po mapalitan yung nawala nila pong part. At sa atin naman pong mga tao, yung ating skin, which is epithelial cell, every 20 days or 21 days, napapalitan din po ito every month through cell division. For asexual reproduction, katulad na lang po ng mga amoeba or mga protista, they reproduce through cell division. At isa din po yung ating pong mga body cells or yung tinatawag po natin mga somatic cells. So, aside from our skin, yung ating pong mga internal organs, so nag-undergo din po ito ng cell division. Sa cell division, meron po tayong two phases na mag-undergo. So, which is the interphase and the mitosis phase. So, ano po bang meaning ng phase? It is a period within a cycle of change. Next po, ano pong meaning ng cell cycle? So, it is the sequence of phases in the life cycle of a cell. So, meaning po, nag-undergo po yung ating cell ng cycle of change. At meron po tayo sa loob ng katawan na tinatawag na stem cells na pwede mong mag-differentiate or mag-cell divide into different types of cell na matatagpuan po sa ating katawan. Mga kabuhay, bago po natin i-discuss tungkol po sa interphase and mitosis, so let's review first, ilan po ba ang chromosome number na meron po ang isang human? So meron po tayong 23 pairs of chromosomes or 23 times 2. Ito po ay binubuo ng 46 chromosomes in total. So, normal number po yun ng chromosomes. At ito po ay nakasymbol as 2n. So, meaning 23 times 2. So, yung n is the 23, then yung pares po is the 2. Tapos, sa 23 pairs po na to, meron tayong tinatawag na autosomes. Pwede po rin tawaging somatic. Pwede din pong tawagin na body cells na ito po yung bumubuo sa number 1 chromosomes natin hanggang number 22. So, 22 times 2 is 44 chromosomes. At yung isang pares po natin, ito po yung nasa huli, ito po yung sex chromosomes. So, isang pares po yan. Sa female, XX, sa male is XY. So, yung letter X po, ito yung dominant, at yung Y, which is the recessive. At nagdadala po ng gender for male. At kung pag-aaralan po natin mga kabuhay ang parts ng isang chromosomes, ito pong nasa picture po is already nag-undergo ng DNA replication. So, meaning po, nagkaroon na po ng sister chromatid. So, actually kanina, di ba, isang strand lang siya or isang chromatid lang. So, ang ating chromosomes po ay meron siyang pinaka-center na tinatawag pong centromere. At sa loob po ng ating chromosomes, andito po ang DNA molecules na siyang nagdadala po ng hereditary characters. At meron po tayong short arm, ito po yung nasa taas na nagsisimbol po as letter P. At meron po tayong long arm sa pinakababa na nagsisimbol po as Q. So, pag nag-undergo na po ng cell division ng ating chromosomes, di ba i-hook siya ng spindle fiber? So, yun po ang mahalagang ginagampanan na kinetochore. Kaya inilagay ko na rin po siya dito sa picture ng ating chromosome. Mga kabuhay, ito po yung dalawang parts ng cell cycle natin. Number 1 is the interphase or cycle of change, which is the meaning of phase. And second is the mitosis. Mga kabuhay, yung first part po ng cell cycle natin ay tinatawag pong interphase. So, meaning po, ang cell po dito ay nag-undergo na po ng normal growth processes. Kumbaga, preparation po for cell division na pangalawang phase, which is mitosis. Sabi po dito, it is the longest part of the cell cycle, about 90% of the total time. Kung ito po ay 24 hours, pwede po mga 20 hours or 21 hours, no? Nag-undergo po ng interphase. Ang interphase po ay meron po itong 3 stages for metabolic activity ng ating cell. So, meron po tayong G1 or the first gap, the S or the synthesis stage,
and the G2 or the second gap. So, yung letter G po stands for gap. Ano ba ang nangyayari sa gap 1, sa synthesis, and gap 2? Sa gap 1, wala naman po masyadong significant. Aside na yung cell natin ay nag-start na siyang mag-grow. Okay, and the organelles also nagdo-double na, no? Kung ito ay mitochondria. Isa din po na ang GAP1, nagkakaroon po ng mga preparation. Sa letter S naman po, which is the synthesis, ito po yung pinakamahaba sa lahat ng stages ng interphase. Sa mga kabuhay, ano ulit ang nangyayari sa S or synthesis phase? Yung chromosomes po natin ay nagre-replicate or they are replicated. So, meaning po, meron po silang twice the actual DNA each chromosomes. So, dito po sa pangalawa, nagkaroon na po ng DNA replication. So, meaning, yung chromosomes din po, nag-replicate din. Pero, still, 46 chromosomes pa rin po meron. Ano lang po ang nag-double? Yung pong kanilang chromatids. Kaya po, kung ito total po natin, ang chromatids ay 92. Okay? Pero 46 chromosomes pa rin. Halimbawa, itong number 1 chromosomes, before DNA replication, dalawa lang po silang chromatid. After replication, sa S or synthesis, naging 4 na pong chromatid to. Pero naka-intact sila because of the centromere, kaya ang tawag din po sa kanila ay dalawang sister chromatids. Sa mga kaboy, ang nilagyan ko lang po ay yung 1, 2, 3, 4, and 5. Pero hanggang 23 pairs po yan, nagkaroon po ng DNA replication. What happened during gap 2 or the second gap? The cell rapidly grows at nagkakaroon na rin po ng protein synthesis. Mga kabuhay, discuss na natin yung mga cell cycle control system. So, meron po itong 3 main checkpoints. So, meaning po, ito po yung mga restriction checkpoints. Meaning, very essential o napakahalaga po nito to ensure na yung daughter cells po na mapoproduce ng ating cell division is exactly na duplicate ng parent. No? Doon pa lang po sa interface dapat na-check pong maigi. So, ito po ay matatagpuan sa different stages ng cell division. The first checkpoint po is in the gap 1 or G1. So, ini-ensure po dito na yung cell is large enough to divide. Diba nagkakaroon po ng cell growth po doon. So, kapag po ang cell ay kulang sa nutrients, no, hindi po siya medyo nag-grow, so meaning po, hindi magiging successful ang cell division. Kaya makikita po natin dito, di ba, sa daan natin, may mga checkpoint na makikita natin, may mga police, di ba, para po, pag okay, di ba, at sufficient naman, okay, go na, makakadaan. Pero paano po pag hindi? So, for example, sa gap 1 checkpoint pa lang, hindi nag-grow yung cell, hindi sufficient yung mga nutrients. Anong mangyayari po sa cell? So, mag-undergo na po ng apoptosis. So, ang apoptosis po ay nakaprogram na for cell death. So, magkakaroon po ng formation of blebbing. So, makikita nyo po yung plasma membrane or cell membrane po ng cell. Nagkakaroon po ng bulge or irregular bulge. Ayan. Kakaroon ng mga irregular shape. At magko-condense po yung nucleus. Then, magkakaroon po ng fragmentation. So, maghiwa-hiwalay po yung mga organelles niya at yung mismong plasma membrane. Magkakaroon po ng mga partition, lalo na sa cytoplasm. Then, itong mga fragment na na-form, yan, kakainin na po ng ating mga phagocytotic cell, lalo na yung mga white blood cell natin, mga monocyte natin na sila po yung mga kumakain ng mga debris, no, para po ma-excrete ng ating katawan. So, yan po ang mangyayari. So, meaning po, hindi successful yung continuation po ng cell division. Mga kabuhay, sa gap 1 checkpoint, yung kanina pag okay na, no, na-meet na yung requirements, so mag-go ahead na po sa synthesis or the second stage ng interphase. Next po natin is the synthesis DNA damage checkpoint. So, pinomonitor lang po dito kung naging successful po ba yung DNA replication. Mga kabuhay, meron po akong another video para po sa DNA replication.
pwede nyo pong pakinggan. So, under po siya ng Central Dogma of Molecular Biology. Kaya po ito po yung sagot bakit po ang synthesis stage ang pinaka-longest na stage sa interphase. Next restriction checkpoint po natin is the GAP2 or the G2. Ini-ensure naman po dito na yung DNA replication in S-phase has been successfully completed. Sa mga kabuhay, ito po yung first part ng cell division natin na diniscuss natin about what happened during interphase at yung mga checkpoint na napakahalaga po bago mag-enter ng mitosis. So thank you very much po ulit sa inyo pong patuloy na pakikinig. So abangan nyo po yung part 2 at asahan ko po na pakinggan nyo po ulit para makumpleto po natin ang tinatawag po nating cell division, which is the mitosis. God bless everyone. Bye!